Nanlilisig yung mata ni Golem, mukhang may babanata-nata. Dahil dito, binigyan na naman tayo ng problema ng mga idol natin. At ito nga, isa lang yung mga gusto nilang request. Di ko alam kung anong mga trick na mga to at marami na nga sila nagre-request na puro bato naman yung gagamitin ko. Pero sige, pagbigyan yung mga trick ng mga idol natin. At ito na nga, 10 taong bato yung laman ng army cam ko. Gawin ko sana 11 piraso kaso hindi na fasya sa army cam kaya isang ugat na lang yung nilagyan ko. At syempre, yung reinforcement na ginamit ko taong bato pa rin. At may dinala nga akong 6 na kidlat dito at 3 lindol. Dahil maliban sa bulalakaw, ginamitan ko ng sap yung ibang defense. At ito naman yung mga equipment na dalaga na sinet ko dito sa mga hero. Malambot pa nga yung taong bato ko dito dahil level 7 pa lang kaya ito ginamitan ko ng pinagbabawal na power potion. At dito ko nga sinubukan sa round 3 ng Clan War League. At pinaiklan nga pala itong kalaban namin na Laban Pinas. At ito na nga yung defense ni Idol Chad. Dito nga inunahan ko lang muna maglapag ng isang taong bato sa may taas. Bago ko nilapag yung kariton na nangahagis ng tae. Tapos nilapag ko naman si Tatang dito sa may 3 o'clock at tinaantay ko nga alam matanggal niya yung isang archer tower. At ginamitan ko lang ng isang imbispel itong mga defense. Dahil yung scatter shot yung punteriya ng bulalakaw ni Tatang. Para matanggal na rin agad yung mga defense na nandyan sa loob ng compartment. At the same time makapag-grade na rin ng funnel. Dahil ang plano, dito ko papapasukin si Tatang kasama ng Tupaki na Queen. At dito naman sa baba, naglapat lang muna ako ng 2 taong bato. Bago ko nilapag yung upnay na BK. At yung upnay na BK naman yung bahala ang magtatanggal dito sa town hall. At sinuportahan ko naman ang 4 na taong bato si Tupaki na Queen. Kaso magkagalita tayo ang 4 at tayo magsama. At dito nga, lumabas na yung bantay ni Idol Chad na 3 pirasong puting taong bato rin. Kaya ang nangyari, nagsuntukan na nga yung mga taong bato-bato yung katawan. At nakisali naman yung enemy tomboy at si Tupaki na Queen. Kaya bago pa mabugbog yung mga troops ko sa gitna, ginamitan ko na ng sap yung monolith kasama na ang multi-eterno tower. Habang yung abnay na BK rumunda pa pala sa gilid, nakala ko nakapasok na sa loob. Buti na lang tumino at bumalik ulit sa loob. Kaya ginamit ko na agad yung ability niya na spiky ball at SP boots para matanggal na yung town hall at the same time mabuksan na rin yung mga walls. At nailapag ko naman yung Hirong Tomboy dito sa may 9 o'clock. At ginamit agad yung ability niya na Seeking Shield at Rocket Spear. Para siya naman yung bahala ang magtatanggal sa mga defense na nandito. Kaso marami palang natatago na tambay na mga tiyanak. Kaya ayun, kinatulungan yung Hirong Tomboy. Buti na lang makunat-kunat yung balat ni Hirong Tomboy kaya ayun, nabuhay pa. At balik na dito sa Tupaki na Queen, nakita na naman sila ng kirida niya na enemy BK. Kaya bago pa maglandian, ginamitan ko ng praise yung enemy BK. Kaya ayun, tuluyan na nga nanigas yung ni enemy BK. Habang yung Hirong Tomboy at yung karito na nangahagis ng tae, unti-unti na nga inuubos yung mga defense dito sa base ni Idol Chat. At yung abnay na BK naman at yung Tupaki na Queen, sila naman yung umuubos dito sa mga buildings na pakalat-kalat sa labas. At itong mga buang na to, kinulong yung mga sarili. Pero buti na lang sa kondisyon yung Hirong Tomboy at ganadong-ganado nga ubusin yung mga buildings na naiwan dito sa defense ni Idol Chat. Kaya dito naka-3-star nga yung atako sa round 3 ng Clan War League na halos puro taong bato lang yung laman ng army camp at reinforcement. Kaya sa mga nag-request nito, iwasan niya na yung bato. Magkatol na lang para hindi na tayo mang trip sa Clan War League.